Hello, I'm back. Merry Christmas again. Ayan, ilang oras na lang at magno-Noche Buena na kayo dyan sa Pilipinas. For sure, ang mga may handa sa Pasko ay excited na at yung mga walang handa naman medyo malungkot. At which is malungkot talaga dahil again, ang ating pag-uusapan po ngayon ay tungkol sa sitwasyon ng na nararanasan ninyo. And minabuti kong kumustahin na rin ang aking ka-love team. Ang aking ka-love team na si Attorney Glenn Chong, mamaya makakasama natin siya. Pero bago ang mga eksena sa banga, okay, i-ano natin, i-flex natin ang ating Sendwave app dahil po makakatulong sa mga taga Canada, America, Europa, parts of UK sa kanilang pagpapadala sa Pilipinas. So, walang bayad magpadala ng pera sa Pilipinas. So, gamitin niyo ang promo code Maharlika at magkakaroon kayo ng free credit na $20 sa inyong unang padala. O, di ba? Bongga! Ako ay ang inyong ambassador, one of the ambassadors ng Sendwave app. Okay, habang inaantay-antay natin ang ating attorney Glenn Chong, ano ba ang title natin mga hitad? So, magkakaroon tayo ng update patungkol sa Smartmatic, din pag-uusapan natin ang ICC, pag-uusapan natin ang extravagant party ni Sandro, ni Tambaluslos, at NTC, MTRCB, at marami pang iba. Okay? So, 500,000 pesos na paraffol sa mga congressman o sa mga House of Representative members, mga kababayan. Okay? So nakakabahala, okay? Nakakagalit, kahit Pasko nakakagalit. Si Nika Pinay UK, "Oy madam, how are you? I miss you." Matagal ko nang palangga 'yan, oh. Nami Chan. Si Sarah, si Zoro, 'yan pinaka-ano 'yan, pinaka-notorious na palangga. Hi Ram, my beshi, Jai, Connie Mendoza, Rosa Mia, ayan, kumusta na ang mga leche boy na ng mga baka ng Janina? Sabi ni Rosa Mia, Merry Christmas everyone. Okay, Merry Christmas sa inyong lahat. Ayan, from Qatar. Okay, mula sa Qatar, batiin natin ang ating palanggang si Kim Santos at si Ruel from Kuwait. Naku, Kuwait, sa Kuwait, si Ruel Forio. Okay? So ngayon pag-uusapan natin mga kababayan ang kabulukan ng gobyernong ginagalawan nyo dyan sa Pilipinas. Alright, so again, ang pinakauna yung 500,000 pesos na paraffol ni Tambaluslos noong December 11 dyan sa Congress. At syempre, kasama ko sa pagtatalakayan at tatanungin natin ang pulso ang ang view ni Attorney Glenn Chong na aking kalab team. Ito na siya. Ito na aking kalab team. Attorney Glenn Chong, brother, Merry Christmas to you and your family. I miss you here. Kahapon, nagkape-kape ako. Naalala kita. Sabi ko sa cameraman ko, wala na akong kalab team. Solo flight na naman ako. Ate Claire, thank you and happy holidays. Merry Christmas to you, your loved ones, mga anak mo, your husband, and yung cameraman para natin, si Kuya Rolly, Si Rolly. Tita Ana. Yeah, magaling talaga siyang kumuha ng mga, yung style niya pa ganun-ganun. Paikot-ikot, tatakbo-takbo. Akala mo naman bayad. Well, that's his contribution to the fight for our people. Yeah. Para naman sa atin lahat yan eh. Yes. So, Attorney Glenn or Brother Glenn na lang. Okay, kasi ayaw mo patawag ng attorney. Yes, Ate Claire. Yeah, so I don't know if you're updated sa mga eksena. I know you're busy with your, sa mga kaso mo dyan na hinaharap, mga kliyente at kung ano pa. Ang una kong gustong ipaalam sa'yo, I don't know kung narinig mo na to, kung napanood mo na yung vlog ko kanina, this is all about yung mga party-party sa Kongreso at party sa mga hotels kung saan ay nagkakainan ay kwento ko na lang, bumibili ng mga girlaloo, okay, itong si Sandro at ang mga congressman para
pag piyestahan nila and syempre ang kapalit nun ay pera. So yun yung vlog ko po kanina, brother. But eto, may additional tayo na information regarding pa rin sa Christmas party nila. Ito particular dito si Speaker Tambaloslos o si Romualdez. So napag-alaman natin sa ating puting ahas na imagine mo, Brother Glenn, habang naghihirap ang taong bayan, doon sa party, maliban na sa sobrang talagang fabulous yung mga food nila, then may pa-raffle sila na 500,000 pesos. Okay? 500,000 pesos and trip abroad. So ikaw dati kang congressman, 'di ba? Ikaw ba, brother, kung isa kang congressman nung panahon mo, may mga ganyan kayo? Actually, I declare mga kababayan, sa panahon po ni Joe De Venecia, kalahati po kasi ng term si Joe De Venecia yung speaker, and then napalitan po siya ni Prospero Nograles. In both, itong dalawang speakers na to, wala pong ganong party. I did not recall that we were invited to a party kung saan nagra-raffle ng limpak-limpak na pera at namimigay ng mga babae. Wala pong ganon sa panahon ni Speaker Joe De Venecia and Speaker Prospero Nograles. I think dito lang to sa panahon ni Tambaloslos. Anyway, he's well known as being Tambaloslos. So pangalanan na lang natin siya as Tambaloslos. And exactly, Tambaloslos nga for what he is doing. And Go ahead. I declare mga kababayan, this is the height of insensitivity, di ba? Mamimigay ka ng 500,000 na paraffle para sa mga mananalong congressman. Marami naman silang pera eh, di ba? Yeah. Most of them, most of them, not all of them, ay mga magnanakaw. And malaki ang sahod nila, 500,000 a month. Meron pa silang MOUE, that's almost 1 million or maybe more. More than that. And then magpaparaffle yung leader ng 500,000 para sa mga congressman na to. That's the height of insensitivity. Alam nyo mga kababayan, kayong nanonood dito sa video na to, magkano lang ba ang kanyon yung gastusin para sa Noche Buena ngayong gabi? Tandaan nyo yan. Magkano lang ba? Alam mo, when I was in the private sector before ako naging congressman, I was working in a supermarket. Ng mga ganitong panahon, ang daming tao. Di ba? Ang daming tao namimili. Last minute buying. Actually, last minute silang namimili. Because yun lang yung time nagkakaroon sila ng pera. Di ba? Pag-usapan natin yung estado ng ating bansa. Andi kumpara natin dito sa aksyon ng mga leader kuno ng ating bansa. Siyempre, pinili sila ni Smartmatic. Di ba? That's what we are fighting for. Na matanggal itong Smartmatic para maging malinis yung eleksyon natin. At ang uupo ay yung mga sensitive to the sensibilities and the plight of our people. Kasi ito, hindi. Nakikita ninyo, magpaparabol ka ng 500,000 sa mga taong meron namang pera. Hindi lang meron pera, magnanakaw pa. Malaki ang sahod, malaki ang MOOE. They have everything in this world. Samantalang ang tao, ang ordinaryong mamamayan, kayo, most of our people, doon na sila namimili at the last minute because doon lang sila nagkakaroon ng pera. At alam nyo ba kung anong binibili nila? I know that because I was there. Yung mga taga-bili na, they know that. Nakikita nila ako doon eh. Ang binibili nila, tinapay at spaghetti. Di ba? Yeah. Yun lang yun eh. Yun lang yun. Ang kaya na lang bilhin eh. Yung spaghetti na Del Monte. Buti pa kung Del Monte, meron pang Fiesta na brand. Meron Fiesta yung mura. Oo. Yung pasta. Yung pasta na Fiesta. Mura yun. Tapos bibili lang sila ng hotdog or well, of course, makaka-afford. Well, they will choose Pure Foods. Otherwise, they will choose the lower end. Or yung sa palengke. Yeah. Hindi, we're talking about the supermarket pala. At madalas yan na, brother, ang binibili pa nila, hindi talaga pure sauce. Minahaluan ng ketchup kasi mas mura yung ketchup. Tama? Yeah, totoo yan. Meron yung ketchup, then konting sauce, and then pasta, and then tinapay, yung loaf, yung bread. Yeah. Hindi pa gardenia yan, ha? Yung tawag na sa atin, tasty bread. Tasty. Yung tasty bread. Hindi, well, of course, pag doon ka sa 7-Eleven, that's gardenia. May brand yan. Mas mahal yan. Pero ang bibili na yung tinapay, imagine mo, I direct this to Speaker, Mr. Romualdez.
I should not be calling you speaker because you do not deserve it anyway. Mhm. Hindi mo ba nakita kung ano ang kinakain na pang-Noche Buena ng mga tao mo sa Tacloban? Na yun lang ang kaya nila, yung tinapay, yung ketchup, konting sauce at pasta. Hindi nila kayang kumain ng sumptuous food like you do. Tapos magpaparapol ka pa dun sa mga taong. Kung binigay nyo na lang kaya yun, di ba? Kung binigay nyo na lang kaya yun, yung pinaraffle ninyo, binigay nyo na lang kaya yun sa mga taong mas nangangailangan. Because doing that is the height of insensitivity. Wala silang pakialam kung ano yung estado ng taong bayan, especially during these holidays, di ba? Tapos yung party. Yung party na sinabi mo, Ate Claire, mga kababayan, yung nagdala si Sandro ng mga kalapating mababang lipad. Yun na lang. Beauty queen daw ito. Kalapating mababang lipad. Actually, mga kababayan, natandaan ko po yan. Merong kapareho yan. Merong kapareho yan sa panahon ni Pope Alexander VI, sa panahon ng Santo Papa na si Pope Alexander VI. Ang pangalan po actually niya is Rodrigo Borgia. He is Spanish. Si Rodrigo Borgia ay abogado yan siya dati doon sa Espanya, and then naging Santo Papa ang kanyang uncle. So nang naging Santo Papa ang kanyang uncle, ginawa siyang kardinal. And he rose from the ranks until he became the Pope. So binili niya yung pagka-Santo Papa. Sinuhulan niya yung mga kardinal para siyang iboto. And then there was one party na nagpa-party siya ang Santo Papa mismo, nagpa-party siya ng mga kardinal. Doon at nagdala yung kanyang anak ng mga babaeng mababaang lipad. Mga babae at lalaki. Babae at lalaki ito. Halo-halo. So, nag-party sila doon, nagkaroon ng orgy, and it's one for the books. Yan yung and then eventually, sinabi ko kanina doon. Hindi ko pa napanood yung vlog ko. Sinabi ko kanina na nag-orgy sila, nagsiswing. Anyway, grabe. Kaya nga, Ate Claire, mga kababayan, natandaan ko yung parallelism. Ng si Rodrigo Borgia, Santo Papa. Pope Alexander VI, I think he became Pope in 1490 until 1502. Mga 12 years lang yata siya, kung hindi ko malimutan yung dates. 1490 to 1502. So, nung namatay siya, I think malapit na after a few months or years doon sa yung party na yon na naglagay siya ng mga yung mga babaeng bayaran at mga lalaki din. Babae at lalaki yun eh. Catering to the carnal desires of the cardinals. Yeah. So, nung namatay si Pope Alexander VI, marami siyang kalaban. Nag-bloat yung kanyang katawan. So, sana matandaan ito ni Martin Romualdez at Sandro Marcos. Yeah. At the height of their power, they were everything. They control everything, the Papal States. Nung namatay na po si Pope Alexander VI, nag-bloat yung kanyang katawan, hindi na kumasa doon sa kabaong. At mabaho. Nirap siya ng carpet. Siniksik doon sa kanyang kabaong at nilibing. But of course, ang kanyang libingan ay nasa loob ng St. Peter's Square. Nakita ko po yun nung pumunta pa ko, dinala ko ni Ate Fatima doon sa loob ng St. Peter's Square. Nakita ko, this Pope. This one is the most colorful popes of all. Rodrigo Borgia, Pope Alexander VI. So nakita ko lang yung parallelism. So we learned again, alam mo yung mga palangga, sabi ko nga sa inyo, pag ang kausap mo ay talagang magaling at matalino at may pagmamahal sa bayan, marami kang matututunan. Kaya we have to surround ourselves sa mga katulad ni Attorney Glenn Chong. Not only that, kasi yung puso niya para talaga sa laban nating lahat. Dahil siya yung sa, di ba, yung sa Smartmatic na laban natin. Yun nga, brother, kaya nga galit na galit ako kanina, kaya gusto kong gamitin tong wand mo. Ano ba yung binigay mo sa akin? Galit ako kanina, so parang gusto ko na sila talagang
Mukhang epektibo actually yung bigay mo That's regalo the mo. doll. Yeah, the Ate doll. Claire, that's the doll, right? The voodoo doll? This is the voodoo doll. Ginagamit ko to every Yeah, time nag-vlog ako para, alam ko may power to yung regalo mo. actually, Ate Claire, pinagmamalaki kita sa kapatid ko, yung doktor kong kapatid. Umuwi siya Uh-huh. rito, magkasama kami, nanay, tatay ko. Kasi yung tatay ko, birthday December 20. Yung Mhm. nanay ko, ang birthday is December 25. Mhm. So, kasama kami, pinakita-kita doon sa kanya. Sabi ko, yan, that one, binigay ko kay Ate Claire yan. Regalo ko sa kanya. Ayan, ginagamit na niya. Siguro, epektibo. Natawa yung Epektibo. kapatid ko. Yeah, epektibo Ate Claire, talaga. ganito. Bibigyan pa kita ng isang bududal. Kontakin ko muna yung kaibigan kong archaeologist doon sa Argentina. Baka makakuha pa tayo ng bududal na mas malaki, na mas epektibo. Yung gusto ko Kasi sana sabi mo, mukhang epektibo yan eh. gusto ko sana yung budodal na yung butod, yung malaki ang tiyan kung meron. Anyway, so yeah, actually brother, hindi talagang nakakagalit yung mga kababayan natin walang pang Noche Buena, yung iba katulad na pag-usapan natin, nagtsatsaga lang sa konting spaghetti, may ketchup, konting hotdog dahil sa talagang talamak na pagnanakaw sa kaba ng bayan. So yun, ito nga yung 500,000 na paraffol, talagang walang habas sila kung gastusin yung pera natin. So, that's why we're here. Obviously, Ate Claire, mga kababayan, hindi nila pera yan. Kasi kahit pera nila yan, kung pera nila yan, hindi nila ibibigay yan. Alam mo naman, a person who is greedy will always be greedy. Hindi niya kayang ibigay yung perang galing sa kanya. Kung mamibigay man siya, ninakaw niya yun. O hindi niya pera yun. That's why they can throw it away. Yeah. Brother, nakakatawa lang kasi yung nag-comment. Kasi bigay mo daw ako ng butod dal. Hindi na voodoo dal. Butod dal na. Butod dal ganito. Ate Claire, magpagawa na lang ako dito sa Siquijor. Marami dyan. Marami akong mga Marami sa Siquijor. Mag-contact ako dito kung saan tayo makakuha ng butod dal na epektibo. Thank you dun sa nag-comment. Dito sa Siquijor. Oo, nabasa ko yun comment. Si Grace, si Grace. Si My Beshi ang nag-una. But anyway, speaking of budod dal, yan, sabi ko nga itong wand mo na regalo ay effective yata talaga. Kasi isa sa mga naging kontrobersya, okay, na naging topic ko dito, brother, yung tungkol kay DOJ Remulla. Okay? So the last time, ito bilang ikaw, dati ka namang lingkod bayan, di ba? November 15 pa siya based dun sa pag-check ko sa kanyang Facebook page at sa mga news, si DOJ Bonjing Remulla si Remulla ay hindi pa nagpapakita hanggang ngayon. So may nakarating sa akin from May Puting Ahas na siya ay nakaratay sa hospital at yun nga inaratay, you know that, 'di ba? Inaratay sa Ilonggo kasi o sa Bisaya pag sinabi mong inaratay, ibig sabihin inaratay ka ng something, parang nadapuan ka ng kung ano man 'yon. So, until now, hindi pa siya nagpapakita ng proof of life. Mas matagal kaysa kay Kuting. Then, naglabas sila ng statement, I think 4 or 5 days ago, na fake news daw ako. Ang hinihingi ko lang naman, proof of life, sabi ko nga, mag-live siya kahit 3 seconds lang, sasabihin niya lang, fake news ka, Maharlika. So, hanggang ngayon, wala pa. Ano sa tingin mo to? Bakit, confirm yan sa ating Puting Ahas na siya ay nagkasakit. So bilang isang lingkod bayan, tama ba ito na isisikreto nila sa taong bayan yung mga nangyayari sa kanila? Then sumisweldo sila, lahat ng benepisyo nakukuha nila, then hindi sila nagpapakita? Actually, Ate Claire, I'll put my answer in this context. Si Boying is a good friend. Natandaan ko po siya dati nung deputy nung majority leader siya. I was just a plain congressman. Simula pa lang naman yun eh. Simula pa lang naman yun ng pag-serbisyo ko sa publiko. He was the majority floor leader. And then, natandaan ko talaga, tinawag niya ako one time. Sabi niya, meron akong scholarship para sa mga bata mo. Ibigay ko to sa'yo. Binigyan niya actually ako ng scholarships at binigay ko yun sa
sa mga kabataan ko doon sa biliran. That's one gesture I will never forget about Boying. Okay. But at May any rate, may maganda naman pala siya nagawa. Ako naman naniniwala ako oh, diyan. Kasi dati gusto mm, ko siya. Okay, sige tuloy actually, brother. Ate Claire, ako, tinatandaan ko lahat Ng ng mga lahat mabuti. ng mga taong nagpakita ng magandang loob sa akin, nagbigay sa akin, tinatandaan ko yan lahat. Pero Mhm. tinatandaan ko na mas mahaba yung mga may atraso sa akin at sa Correct. bayan. Mhm. Okay? I have an even longer memory. I have a long memory for people who have given me, who have pleased me, who have Yeah. shown their kindness to me. But I have an even longer memory for people who have displeased me or who have done something wrong to our people. Mas mahaba yun. Okay, at any rate, gusto ko lang ipaabot to because that is a good deed na hindi Yeah. ko talaga malimutan. At Mhm. any rate, as a public official, may obligasyon tayo sa taong Mhm. bayan. Kasi ang nagsasahod sa atin, ang pera ng taong bayan. It cannot be discounted, it cannot be denied na public funds ang ginagamit para isahuran tayo. And Mhm. we are in the service of the public. So, kung ano man yung state of health natin, not only for the president, yung state of health ng secretary, ipagbigay alam natin yan sa taong bayan. True. Kasi, for example, kung hindi ka kayang mag-render ng serbisyo, dapat mag-leave ka. Di ba? Kasi pag nag-leave ka, no work, no Oh, pay. yes. Eh kung hindi ka nag-leave, nasa ospital ka, Tuloy hindi pa ka rin siya officially nandun. nag-leave, then the supposition is nagtatrabaho ka. So, I mean, every person, you, me, everybody else, meron naman tayong karapatan na magtanong Oo. because we pay taxes, di ba? Nagbabayad naman tayo ng taxes tulad ng sinasabi ko, direct tax. Yun yung income tax mo. Indirect tax, yun yung value-added tax mo. Excise taxes ng petroleum. Na gumagamit tayo lahat ng petroleum pagka-drive except sa si Ate Claire, Tesla ang ginagamit niya. Wala electricity. Well, at any rate, meron pa rin tax doon sa electricity, at least in the US. Now, if we demand something from our public officials, we are entitled to an answer. Dapat tayong sagutin. So sana So, ang sa akin mo siya. is, if I were in the shoes of Boeing, tama yun. Kahit mag-live lang ako ng 3 seconds just to prove na andito ako, buhay ako. Yeah. I'm rendering service even as of now. So yun lang ang masasabi ko dyan. I mean, you have the right, Ate Claire, mga kababayan, you have the right to ask your public official, ano na bang nangyayari sa'yo? Nasaan ka na ba? Hindi ka na naman nakita. Are you still receiving money from the public? Binababayaran ka pa ba? Nagsasahod ka pa ba? Nagsiservisyo ka pa ba? Because that is part of the territory. When you enter public service, kasama yun. Bubusisiin yung buhay mo. So, huwag kang magreklamo kung bubusisian kayo ni SMNI. Di ba? True. I mean, it comes with the territory. Pag sinabi mong papasok ka sa serbisyo publiko, I address this to Martin Romualdez, pag binusisi yung ano mo, yung travel expenses mo, you should face it like a man. Hindi yung iipitin yung SMNI. Didiktahan mo yung tao mo doon sa NTC. Kaya pala, ayaw mo talaga ako kasi ayaw kong magpagago sa iyo, Martin. Kasi mga Hindi kababayan, ako papunta na ako Claire, dun yes. sa tanong na yun. Papunta na ako dun sa tanong na yun, Brother Glenn. Yun nga, connect yung sa SMNI, di ba? Alam natin lahat dito na sila ay sinuspend ng MTRCB for 14 days and another suspension naman at papakancel pa ng prangkisa ng NTC. So sabihin natin sa ating mga kababayan na once ay inoffer kay Attorney Glenn Chong ang NTC. Right, brother? Sabi nga ni wala naman akong reason na magduda sa sinabi sa akin ni Ivan Uy. Tumawag siya December 9. Umaga yun, alas 8. Kasi sabi ko, natimpuhan ko to Mag-workout ako at that time Pag nag-workout, hindi ako sumasagot ng telepono. Kasi baka ako mahulugan ng dumbbell. Baka mabali yung liig ko. So, hindi ako nagdadala ng phone. It's just my earphone. Tapos, tumawag siya. Sabi niya, napirmahan na ni Presidente yung appointment mo. NTC Commissioner ka na. Mag-antay ka lang ng announcement. Ngayon pala, hinugot ni Lisa Marcos,
pinunit Katulad kay kasi Attorney ayaw ni Vico. Smartmatic kasi mahuhuli yung kanilang dayaan kung kontrolado ko yung telco. So, Yeah, it's the same way. Kung ako yung NTC Commissioner, Martin, you will never get your way. Kahit speaker ka. true. Hindi mo ako madidiktahan. True enough. Ayaw nyo sa akin because alam nyo hindi nyo ako madidiktahan. And didiktahan nyo yung NTC Commissioner na gawin itong ginawa sa SNMI, di ba? Inisyuan sila ng show cause order. No? Show cause order means you answer. Pag pakita ka ng rason kung bakit hindi ka namin isuspende. Pero at the same time, may suspension order na for 30 days yata yun eh. Kaya nga, saan ka makakakita na bibigyan ka ng show cause order? I mean, show cause order is part of due process, di ba? Malinaw yan sa ating constitution, sa ating saligang batas. Every person has the right to be heard. Especially pag may punitive, may penalty na kasunod. So, ang sabi ng NTC, bigyan mo kami ng rason kung bakit hindi ka namin isuspinde. So that is part of due process. Substantive due process yan. The right to be heard. Pero paano mo masasabing binigyan mo ng right to be heard? Sinuspindi mo na for 30 days. Which becomes prior restraint. Unconstitutional yan. Prior restraint of the freedom of speech and expression. So, hindi lang yung substantive due process ang nilabag ng NTC, pati yung constitutional right ng mamamahayag to freedom of speech and expression, hindi pa nga siya nakabuka ng kanyang bibig, hinarang mo na. Ito yun, hindi pa nakabuka yung bibig ng announcer, ng broadcaster, hinarang mo na with a suspension order. That is what you call prior restraint. So dalawa yan mga kababayan, Ate Claire, para lang may malaman ng ating mga kababayan. Pagdating sa freedom of speech and expression, lahat tayo may constitutional freedom of speech and expression. Ma-Pilipino ka man o ma-Amerikano katulad ni Ate Claire, meron sila dyan. First Amendment yata yan sa kanila eh. So, may dalawang unconstitutional acts na pwedeng gawin ng gobyerno. Una, prior restraint. Hindi pa bumuka ang bibig mo, hindi pa bumuka ang bibig ng broadcaster, hinarang na ng, for example, in this case, suspension order or gag order. Pwede. Gag order, yun, di ba? Nag-usap tayo na Ate Claire. Yeah. Isuan ako ng gag order. Gag order. So yun ang pinapa-isuan ako ng gag order ng korte. So yun ang ginamit kong rason. Hindi mo pwede ako isuan ng gag order because prior restraint yan. And prior restraint comes with the presumption of unconstitutionality. Presumed unconstitutional yan. On the other hand, the other one is subsequent punishment. Subsequent punishment is nakabuka na yung bibig mo, na-utter mo na yung word, pinenalize ka. Sinuspindi ka, pinenalize ka, kinasuhan ka, tulad kay Ate Claire, kinasuhan ni Lisa Smugs. O pinakasuhan, mali pa yung address. O that is an example of subsequent punishment. Kaya nga sabi subsequent, kasi na-utter mo na yung words, na-broadcast mo na yung gusto mo. So, tapos may penalty. So that is subsequent punishment. So yung dalawa, hindi yan pwede because they encroach on the freedom of speech and expression. So, itong ginagawa nila tambaluslos, ginagamit nila yung NTC, syempre mga kababayan, yung mga taong hindi kwalipikado, ang kanilang kwalifikasyon is patronage lamang. So, luluhod sila sa kanilang mga patron, sa kanilang mga santo. Tulad ng NTC Commissioner. O, sabihin natin, sino ba NTC Commissioner? Di ko kilala yan eh. O, yung NTC Commissioner. Oh yeah, say, go ahead. Yung NTC Commissioner, I don't know kung meron kang sapat na kwalifikasyon. Kasi kung may sapat ka na kwalifikasyon, you should be able to fight it off. Pero kung hindi mo kayang lumaban, di ang qualification mo lang is patronage. Lumuhod ka, para i-appoint ka. O yun. Ako hindi ako luluhod. Kahit sigurang hindi niya ako i-appoint. At the end of the day, it's the people who will decide. Hindi ako luluhod kay Tambaluslos, hindi ako luluhod kay Lisa Smugs. I know this. What stuff these people are made of. Yeah. Wow. So, brother, actually, ang mga comment dito ay napaka-positive lahat at talagang ito katulad nito sabi ni Jericho. Okay, si Jericho, walang utang na loob ang
Marcos sa SMNI sa mga Duterte pagkatapos tulungan at naipwesto tatagain ang harap-harapan. True. Kasi, di ba, naalala niyo mo yung debate? Thank you, Jericho. Yung debate, wala namang pumapansin na nga Yeah. dyan kay Kuting eh. Right? Oo. Natandaan ko yun. Yung Ate Claire. Machiavellian niya. Scripted Actually, pala. Jericho, mga kababayan, kung titingnan po ninyo kung sino yung example ng example, manifestation ng kawalang hiyaan nitong pamilyang ito. Walang utang na loob. Si Maharlika yan. Si Ate Claire yan. Mula pa nung 2016, di ba? Ginigising ka kahit anong oras. Pinapa-interview ka nagpapa-interview siya sa iyo. In the same way, ganun din naman ako eh. Tinatawag ng dealer, nakaka-uwi ako ng 2:00 ng umaga. Ni pisong kuting, wala akong natanggap. Kahit sintabo, wala akong natanggap sa kanila. But at the end of the day, we are all disposable because these people are scheming. Yun nga, scheming. Ang gusto lang nila is yung sarili nila. All else are disposable. Kahit yung mga nilagay nila sa pwesto ngayon, they are all disposable. Para sa akin, mga kababayan, kilala ko si Lisa Marcos. I don't want to be an employee of Lisa Marcos. I don't want to be an appointee of Lisa Marcos. Kasi kilala ko yung pagkatao niya. Yung nga, kwento ko nga, sinakal nga niya yung ano niya, that guy. Di ba kwento ko yun sa iyo, Ate Claire, privately, na nung nagmi-meeting kami. Marami kami actually in that long table. And then may nagpi-present po na Indian about the software nung kampanya ito. Nawala yung internet. Pinatawag ni Lisa Marcos sa Adrian. Siya yung in charge doon sa sinakal niya. Sabi niya, balik mo yung internet ngayon. I mean, I was shocked. I mean, sabi ko, ito bang klaseng tao ang luluhod-luhuran ko just to get an appointment? I'm not going to do that. Hindi ako magpapakababa ng sarili kong pagkatao. Hindi, I will not lower my dignity to serve a person like that. Or nakatingala ka sa taong ganyan. Totoo yan. Sinakal niya yung empleyado niya, mga kababayan. Ni Lisa Marcos, klaro din natin, si Lisa Marcos, sinakal niya yung empleyado. Kaya dyan sa mga vloggers na nanonood ngayon, ang gagamit yung headline sa inyong susunod na vlog, Lisa nanakal. Yan. I stand by what I saw. Yes. Ate Claire, I stand by what I saw, mga kababayan. Kitang-kita ko ginanyan niya yung bigay. Nasaan na kaya ngayon yung sinakal niyang yun? I don't know kung nasaan si Adrian. Adrian yata yung pangalan doon. I was shocked. And then, yung isa kong katabi, sinabi sa akin, my God, hindi dapat niya ginawa yan. Because hindi yan katanggap-tanggap sa taong bayan. Brother, gagawin mong ganyan. Makukulong na yan ditong hayop na yan eh. Diyan kasi. Sinabi nga ng katabi ko, my God, I was shocked. Sabi ko, ako mismo na-shock din doon sa ginawa ni Lisa Marcos. So mga kababayan, for all the things you see about Lisa Marcos, that's fake. True. For all the things you see about Lisa Marcos on TV, hindi totoo yan. Well, nakita niyo, by the way, speaking of that, may na-interview tayo mga kababayan natin sa Japan, si Kuya Berwin at si Ate Riza na nagpapatotoo na sila ay mga group leaders doon. Yung isa doon, si Kuya Berwin, brother, talagang supporter pa ng Marcos Sr. Tapos nung nandoon sila, doon sa, meet and greet na yun yung nag-viral na muntik na masundot si Tambalos-los ng flag. I don't know. Yes. Oo, nakita ko yun. May mga kababayan natin doon, yung dalawa doon, na sinabi nila sa akin na nadismaya talaga sila. Doon sa interview, actually interview ko nga sila a few days ago, na very cold, wala daw talagang kaamor-amor, walang eye-to-eye contact ng itong si Lisa at itong si Marcos Jr., si Kuting. Ate Claire, mga kababayan, speaking of eye contact, yung eye contact, diyan mo makita yung sincerity ng tao eh. True. Di ba? Diyan mo makikita because you can peer through the soul of a person through his eyes, di ba? I think if there's anything vulnerable sa ating pagkatao on the outside, it's the eyes. Na when you peer through the lens of those eyes, you can peer through the soul of a person. So, pag umiwas yan ng contact sa inyo, that's the most plastic of all. Yun yung pinaka-plastic na tao.
sa buong mundo na ayaw niyang makita mo yung totoong pagkatao niya. Ayaw Yeah. niyang makita, masilip mo yung totoong pagkatao niya because hindi yung tugma sa pinapakita niya on the outside. Yeah. Sa amin sa Ilonggo, sa Bisaya, may kasabihan yan eh. Kapag hindi daw makatingin sa'yo ng diretso yung tao, it's either traitor o sinungaling o yun nga, hindi sincere. So, totoo pala. Bigla ko lang naalala nung ako'y bata pa yun, ang sabi ng lola ko. Hindi sincere. Yeah, I think it's hindi sincere. Or usually, ganun din naman ang ginagawa ng mga traidor eh. Traitor. Because they don't want you to see through the deception. Di ba? Yung mga traidor. Hindi nila gustong masilip mo yung kanilang panlilin lang. So Yeah. that's why they will avoid contact. Mhm. So, next brother. So, nakita mo na ba yung, dito sa budget for 2024 na 5.7 trillion. Then, isa sa actually, kinwestiyon ng isa sa mga, si Coco Pimentel yata yun, tungkol dito sa unprogrammed funds. So, ano nakikita mo dito sa budget for 2024? Ano yung napakalaki itong mga unprogrammed funds na ito. Sa tingin mo, saan kaya gagamitin to? Actually, ang may nabasa akong comment ng isang budget analyst, Ate Claire, mga kababayan. And she was flagging, I thought it was a woman. The person was flagging the huge increase ng budget ng House of Representatives at yung Department of Public Works and Highways. So, I think ang increase doon sa budget ng House of Representatives, kung hindi ako nagkamali, is 15 billion pesos. Ano bang paggagastusan ni Martin Romualdez ng additional 15 billion? Kasi budget increase doon eh. Hindi, pang parapol ulit. Pang parapol siguro. Yun na nga, Ate Claire. Mas Babae. marami na siyang pamparapol ngayon. Mas marami na siyang pambayad ng babae at baka isama pa niya ang lalaki doon sa kanilang orgy. Di ba? Baka. So, kasi I think ang pinagbasihan ng budget analyst na yun is ito yung sinabit na amount using the National Expenditure Program. Yung National Expenditure Program, Ate Claire, mga kababayan, yun yung budget na is drawn up by the DBM. Yun yung budget na drawn up by the DBM. So si DBM ang nag-prepare noon. And then, isasubmit yan sa House of Representatives. Bawat congressman may kopya. Makapal yan. Mga 3-4 inches yan. Nakadetalye lahat doon yung mga gastusin. So sabi ng analyst, mula sa National Expenditure Program, nadagdagan ng 15 billion yung House of Representatives. Ang tanong there is, anong paggagastusan nyo ng 15 billion na nakaprogram naman lahat ng expenditures ninyo doon sa National Expenditure Program? Ano pa bang dinagdag ninyo? Anong gamit doon sa 15 billion? Pang additional travel expenses? Pang raffle? O pang prostitute? Yeah. So dapat sagutin nila yan. The other one is yung sa DPWH, Ate Claire, mga kababayan. Malaki yung increase mula sa DBM na amount sa DBM proposed amount. Okay? That's the right term. Proposed amount ng DBM and the final version of the law. Nadagdagan ng billion-billion yung sa DPWH. I think it's more than 100 billion kung if I'm not mistaken. Ang tama yung sinabi ng budget analyst na yun na ito yung mga insertions ng mga congressman. So ang tanong, magkano ang insertion ni Romualdez dyan? Magkano ang insertion ni Romualdez dyan? Yung insertion, mga kababayan, Ate Claire, discretion yan ng speaker o ng official na nag-insert niyan. So kumbaga, ako yung congressman, mag-i-insert ako ng 5 billion sa budget ng DPWH. Sasabihin ko, ako yung mag-determine kung sino ang bidder dyan kasi ako ang nagpalagay niyang pundo na yan. Kasi over and above na yan sa pundo ninyo. Diba? DBM, nag-propose ng amount. Okay, example, DBM, nag-propose ng amount. DPWH, 500 billion. Okay, 500 billion. Tapos ako, ito, speaker ako. Pagpalagay natin. Ayoko maging speaker, ha? Kasi pag naging speaker ka, you are in deep shit. You're in the quagmire of corruption. So, ipagpalagay natin, speaker ako.
maglalagay ko ng additional na 50 billion. So, paglabas ng batas, sa halip na 500 billion lang yan doon sa NEP or National Expenditure Program, paglabas ng batas, 550 na yan. Kasi nilagyan ko ng 50. Tapos, ang sasabihin ko sa DPWH, huwag mong i-gamitin yan ha, akin yan. So ako ang mag-determine kung anong project yan at ako mag-determine kung sinong contractor niyan para malaki yung kickback ko. Wow. So that's a source of corruption, mga kababayan, yung insertions na yan. Hindi lang sa DPWH actually, pwede kang mag-insert kasi dati kay Prospero Nograles nakahingi ako ng mobile clinic worth 10 million. Clinic mo Doon sa sa insertion. Doon sa insertion niya sa DOH. So, yung mga congressman nag-i-insert yan, actually the leaders of the House of Representatives, kasi yung simple congressman hindi ka naman makapag-insert iba ka ikaw insert doon sa imbornal. So ang makakapag-insert yung mga opisyal ng House of Representatives. So or should I say House of Representatives? So hindi lang sa DPWH, pwede ka mag-insert sa DOH, sa iba-ibang line agencies ng gobyerno. Yeah. Well, binlog ko to about sa DPWH na ang Chief of Staff ni Sandro ay kumikita doon, okay, sa DPWH sa mga contractor. But yeah, moving forward, that's possible. Brother That's Glenn. very possible. So, ICC, isa sa mga binlog ko, galing sa aking puting ahas. Ano yung view mo as a lawyer na wala na tayo sa ICC, hindi na tayo miyembro dyan, pinapasok, ayon sa aking puting ahas, okay, na pinapasok na andyan na sa Pilipinas, itong mga miyembro ng ICC at naghahanap na ng mga ebidensya laban not only kay Pangulong Duterte at kay Inday Sara, doon sa mga biktima daw ng war on drugs. Ano mo dito? Tingin mo dito na, bawal, unconstitutional, sabi nga ni Attorney Harry Roque, ay, against the law ito. So ikaw, anong point of view mo dito? If I will describe that in a few words, that would be abject surrender of sovereignty for political expediency. Wow. Yun mga kababayan. I'll explain. Yeah. That's an abject surrender of sovereignty purely for political expediency. So, kung matatandaan po ninyo, mga kababayan, pinull out na ni President Duterte ang Pilipinas sa Rome Statute. Ito yung nag-set up ng International Criminal Court. So, nag-pull out na Pilipinas from the Rome Statute. So, effectively, we are not bound. We are not bound to let them in and conduct investigation. So by doing so, na pinapasok mo yung investigator sa mga ICC dito, purposely to go after former Philippine officials, that's an abject surrender of sovereignty. Because as a sovereign nation, we can always refuse them. Di ba? We can always refuse them, especially because we are not bound anymore kasi wala naman tayo, nag-pull out na tayo from the Rome Statute. So, kung nag-pull out tayo from the Rome Statute, there is no compelling legal obligation on the part of the Marcos administration to let them in. Yeah. So pag pinapasok mo sila, then you surrender the sovereignty of the Filipino people to these people. Now, for what reason? Dahil gusto mong tirahin si President Duterte and neutralize Sara Duterte para walang kalaban si Tambaloslos sa 2028. At para masiguro na si Tambaloslos ang presidente and subsequent to that, sa 2034, si Sandro Marcos. So, yun ang sinasabi ko, that's an abject surrender of Philippine sovereignty purely for political expediency. Political expediency ng mga Marcos. Ang purpose nila, pinapasok nila, tirahin nila si President Duterte, takutin nila, and then neutralize Sara. For one, posible naman nilang sabihin na, ito, hahabulin kayo ng ICC, kukulong ka. President Duterte, kukulong ka. But we can do something about it. Huwag mo nang patakbuhin yung anak mo. Di ba? Yeah, political expediency. Huwag mo nang patakbuhin yung anak mo. Well, let's keep this hush-hush. At pwede rin, brother, na kunyari, pag ipa-aresto na nila si Sara at si Pangulong Duterte, pwede din umacting si Kuting
na, ay, mga taga-ICC, hindi nyo dapat ginagawa yan, labag yan sa batas. No, hindi nyo dapat inuhuli si Duterte o si Inday Sara para ano siya, para makuha niya na naman yung mga nabudol niya. Mambubudol. Para Oo, kunyari, mabawi na naman yung nabudol niya. oo. Pero Diba? I think ang end game dyan, Ate Claire, is to really neutralize Sara once and for all. One way or the other. Yun yung end game ni Lisa Marcos. Wag na nating, mga kababayan, sa inyong mga nakikinig po sa amin ngayon, wag nyo na i-consider si Marcos Jr. kasi tau-tauhan lang talaga siya ni Lisa Marcos. Si Lisa Marcos ang national problem talaga ngayon. Si Lisa Marcos ang national problem. Hindi si Kuting, tau-tauhan lang niya yan. True. She can kick his butt out anytime she wants. So, ang gusto talaga ni Lisa Marcos man-neutralize si Sara para walang kalaban si Tambaluslos. Kasi on his own, si Tambaluslos hindi talaga mananalo. O hindi talaga mananalo si Tambaluslos. Tingnan mo yung mukha ni Tambaluslos. Walang Kakarisma, no walang apil-apil sa taong bayan. He's not presidentiable no matter how much he tries. Di ba, mga kababayan? Tingnan mo, an honest, objective assessment kay Tambaluslos, no chance to become president. No way. It's like a duck trotting his wares out about. Parang nga siyang pato dyan eh. So, hindi mananalo yan mga kababayan. Oh yeah. I think, ang ganda mong mag-meme ng pato. Like, that's the way he walks. Oh, that's the way he walks. I know that. Alam mo naman talent ko yan, brother. Gusto mo magbutod-butod ako ngayon. Anyway. So, ang galing mo mag-duck-walk. Oh, he walks like a duck. Yeah. I mean, you can't elect a president that walks like a duck. Yeah. Now, on the other hand, mga kababayan, tandaan ninyo. Tawa yung mga kababayan natin. Totoo naman. Masama maglakad ako. Anyway, sige brother, sorry to interrupt you. At least masaya tayo kahit na nabubuisit tayo sa mga ito. Yeah. Anyway. You see, mga kababayan, I declare mga kababayan, kung hindi natin wakasan itong pambubudol ng administrasyong ito, remember, Lisa Marcos will be in power for 18 long years. From 2022, mula sa panahon ng kanyang kuting, yung kanyang tautauhan, to 2028. To 2028, sa kanyang bagong tauhan na si Tambaluslos, hanggang magpresidente kanyang anak until the end in 2040. So she will have 18 long years to reign over this country. Na sasakalin tayong lahat, literally, mga kababayan. Yeah. Kaya nga palagi kong sinasabi, the national problem of this country is Lisa Marcos. That's as honest as I can be. Actually, kompleto na sila, brother. Sa 2024, baka malay mo, nasa Manila Zoo na silang lahat kasi merong kuting, merong ahas, merong pato. O nga pala. Ate Claire, mga kababayan, kompleto siya. Pwede lang isama yung... Anyway. O nga pala, no? May kuting, may ahas, may pato. The three protagonists, no, the three main characters in this administration, kuting, ahas, at pato. Pato. Sabi ni Uniwise, buhaya daw. Ay, naku, nakakaloka ito. Anyway, yeah, next year, baka sa Manila Zoo na sila pulutin. Ay, nako, nakakaloka. Tawa ng tawa kasi ng mga kababayan natin. Ngayon lang natin na-characterize yung pagkapato. I know. Anyway, okay, brother, so yeah, natanong ko na sa iyo. Ay, Ate Claire, mga kababayan, meron pala. There's a danger. Pag ginawa yan ni Kuting, it is not a sure guarantee that hindi rin siya mahihina papunta sa ICC. Because once you do that, that's a precedent. Kung ipapakulong mo si President Duterte, bibigay mo sa ICC, you set a very bad precedent for this country. That any future Philippine president can be held to court and be imprisoned. And I hope that will happen to Marcos Jr. Yeah, and I don't think na mangyayari din kay Pangulong Duterte yan. Kasi,
mas ang dami nilang supporter. Yun, bago ko makalimutan, si Uniwise pinaalala sa akin ang pagka-narco list. Alam mo ba, I don't know kung narinig mo na, nung 2017 pala ay, si Marcos Jr., si Kuting ay isasama sana siya or hindi siya isasama dahil trip lang. Kasama pala siya sa narco list based do'n sa, ayon sa Aking Puting Ahas, do'n sa mga itutokhang or yung mga, Oo, nagprotector ng, yung pulburon. itutupak, oh, Yeah, yung punta ng pulburon. pakikiusapan. Nagmakaawa lang si, nagmanikluhod si Senator Amy na wag isama yung kanyang kapatid. Anong ano mo dun? Anong tingin mo dun? Well, actually, Ate Claire, it comes to me as new. Ngayon ko lang narinig to na 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 isasama pala dapat si Marcos Jr., si Bobong Marcos. Mm. Diyan ko na-pick up yan sa Amerika ha, si Tito Jojo yan eh. Bobong Marcos paulit-ulit yung sinasabi sa akin. And Si I, Jojo. I caught up with it. Oo. Mm. The husband of Tita Helen. Oh. Yeah. So, kaya Bobong Marcos na rin ang gagamitin ko because it's swak na swak eh. Swak na swak. I think that the government at the time under President Duterte was in a position to identify who really are the people subject na dapat na itutukhang. To that end, I tend to trust na yung gobyerno dahil may confidential funds, may confidential agents, may malawak yung machinery ng gobyerno, di ba? Sa panahon ni President Duterte, malawak naman yung machinery ng gobyerno natin. Tapos yung intelligence network. So malalaman nila kung sino talaga yung mga nagsasabu at sino yung mga cocaine. Nagtutulak. Di ba? Tsaka nagtutulak. Ito yung focus ng gobyerno at that time eh. Ito yung focus ng gobyerno ni President Duterte. So, malalaman nila. And if nasali doon si Marcos Jr., then I would tend to believe that baka totoo because of the machinery of the government to know who these people are. And mismo si Pangulong Duterte like during the campaign, di ba? Although hindi man niya pinangalanan, pero yung description ng sinasabi niyang malinaw na malinaw. And brother, magtataka ka sa panahon ni Kuting, ni wala siyang binabanggit talaga about droga, about pulburon eh. Wala siyang wala siyang pakialam. Kasi dalawang sona niya, wala talaga siyang binanggit about drugs. Ate Claire, birds of the same feather flock together. Yeah. So, hindi niya pwedeng gawin yan sa mga kakusa niya. Kasi baka siya ang ikanta. Makabaro niya. Ay, nako. So, doon na tayo dadako sa ating pinaka-favorite topic na dalawa. Any update sa Smartmatic, Brother Glenn, yung itong bidding, ano na nangyari? Actually, Ate Claire, mga kababayan, di ba, napag-usapan na natin to dito, kay Ate Claire, dito sa vlog ni Ate Claire, sa Miss Maharlika, na nagkaroon ng failure of bidding sa COMELEC. So, ang original na schedule nila for the second round of bidding, kasi nag-failure yung unang bidding, di ba? Nag-fail yung unang bidding. So, nag-schedule sila ng January 4. Tapos ngayon, nilipat na naman nila yung deadline to January 8 para mas marami daw ang sumali doon sa bidding. Wala na nga sumali doon sa una eh. Isa lang ang sumali, disqualified pa. Ngayon, pupuspon na naman nila para marami ang mag-join. Para na-notice ko, may listahan sila ng mga pangalan na sasali. In-induce si Dominion Voting Systems, yung partner ni Smartmatic dati. Bakit hindi yan nag-drop ng bid nung unang bidding? O kung hindi nag-drop ng bid nung unang bidding, bakit biglang mag-drop ng bid ngayon sa second bidding? So, it gives me the idea na drama lang talaga yung unang bidding. Kailangan magpalpak talaga to because they're going to give more time kay Smartmatic na makakuha ng TRO sa Supreme Court. So, nilipat na naman nila ng nilipat. Kasi, January 4, you will agree, is very tight. Kasi, yung mga Supreme Court justices, maybe yung iba wala rito, Pasko, holidays, Pasko, bagong taon. So, nilipat na namin nila to January 4. I mean, January 8 pala, January 8. Pero ang na-notice ko, yung mga hindi nag-join nung unang bidding,
mag-join na ngayon sa second bidding. Baka ito na yung totoo. Yung una, drama lang talaga. But they're giving time talaga kay Smartmatic na makakuha ng TRO. Yeah. So, we'll see kung ano naman ang susunod nila ng drama. But anyway, nandito lang naman tayo nag-aabang sa kanila. 'Di ba? Actually, Ate Claire, ikaw talaga yung nasa forefront diyan. Actually, ngayon ko lang to sabihin, natanong ako sa isang interview about yung sa One American News. Sabi ko, actually, ang unang nag-reach out dyan sa OAN si Ate Claire. So siya talaga ang papatay na talaga ako ni Lisa Smugs. siya talaga ang tinanong ako how did the OAN affair unfold. Ang sabi ko na actually in reality ang una talagang nag-reach out sa OAN na uy, may testigo nandun sa Pilipinas, si Ate Claire yun. So siya talaga ang kumbaga ikaw talaga ang bida diyan. So kaya sa ating mga nanonood ngayon, mga kababayan, suportahan po natin si Ate Claire, suportahan po natin si Miss Maharlika sa kanyang vlog. Iparamdam po natin sa kanya na hindi lamang siya nag-iisa. Nandyan tayo all the time. Actually, Ate Claire, nakikinig ako dyan sa mga vlogs mo. Although, sometimes naaabutan kitang nagla-live. Sometimes naman, afterwards na. Or sometimes hindi ako nagko-comment, pero nakikinig ako when I'm in my car. Kasi yung mga tao ko nakikinig sa'yo lahat eh. Thank you, brother. Meron nga ako isa doon, taga-remind sa akin, Attorney, nandiyan na si Maharlika, nag-live na. Wow. So, since binuking mo na ako, ikukwento na natin sa kanila kung paano ko kinontak ang OAN. So, di ba, that was September, nung nabasa natin sa newspaper, na naghahanap nga sila ng naghihingi sila ng ebidensya sa Pilipinas at nag-ask sila sa court para payagan sila na makakuha ng ebidensya sa Pilipinas. So narinig ko 'yon, parang may nag-spark yung aking nag-spark yung aking brain. Sabi ko, nag-spark yung brain ko na parang, this is it. Sabi ko na gano'n, I have to contact them, sabi ko. So, kaya di ba sinabihan kita, sabi ko, brother, sabi ko na gano'n, ito na yung balita. Maybe we can contact, I can contact OAN. So, yun po mga kababayan. Kinontak ko yung OAN. Actually, marami pa akong kinontak kasama yung Fox News. Hanggang ngayon, hindi pa yata nila nakikita yung aking email. But yeah, thank you. At least nakita yung OAN, yung One American News, ang bilis talagang sumagot. Kaya, nirelay ko na sila sa'yo dahil ikaw naman ang nakaalam ng talagang pinaka-dayaan sa Pilipinas. So, yun po yun ang kwento. So, Lisa, ayan, alam mo na. Ayan. Etong ko. Thank you so much. Gawin mo siyang pusa. Daga. Gawin mo siyang daga. Madaga kasi mabaho yung daga. Ate Claire, ibitay mo siya, Wingardium Leviosa. Yun sa mga Harry Potter fans, you will remember that. Wingardium Leviosa. Yung mag-levitate siya. Babasahin ko yung mga series ng Harry Potter para mas lalo ko ma-internalize. But anyway, so for sure, gigil na naman si Lisa Smugs dahil alam niya tayong dalawa naman talaga ang mag-partner. Ate Claire, gigil siya kasi na-booking yung pananakal niya ng kanyang empleyado. Actually, for the first time, dito pa lang natin ito napag-usapan extensively yung pagsakal ng kanyang empleyado. That's really one of the things na pumasok sa isipan ko. I cannot serve a person like this. I cannot be appointed by a person who controls people like this. Kasi I value my dignity. I value yung pagkatao ko. I cannot be like that. Hindi ako pwedeng sakalin, hindi ako pwedeng diktahan. True. So, yes, kaya naman ang love team namin ni Atty. Glenn para sa bayan ay talagang tumatabo sa takilya. By the way, brother, nami-miss kita. Nami-miss ko yung mga eksena natin dito, pati sila Rolando, sila Rolly, sila Ellen, nami-miss ka namin dito. Sabi nga namin, wag ka na umuwi, di ba? Dito ka na lang. Actually, di ba, I promised you guys, sila lahat, Tita Helen, Tito Jojo, Kuya Rolly, si Tita Ana, Tita Nancy, Tita Mirna, Tita Maitit,
Oh, may nakalimutan pa ba ako? Ang iba, Lahat, may mga these are the grupo people natin, who were with me ang dami, oo. all the time. Oh, these are the people who were with me all the time. So, ako'y nagpapasalamat po sa inyong lahat sa mainit na pagtanggap. I can really feel the love, the support. It's been there in your heart. Nararamdaman ko yun. Kaya, di ba, Ate Claire, sabi mo, yung nandun tayo sa nabudol party, nabudol Nabudol party. party. Di Yeah. ba sabi ko sa'yo, what you see in me is what you get. Kung ano yung nakikita nyo sa akin, ako yun. Hindi ako tulad ni Bobong Marcos na will not make eye contact. He makes a conscious effort to make that eye contact. Ako, I hug you. Wow. Because ako yun. Oh. So, nararamdaman ko yung pagmamahal nyo, yung pagsuporta nyo. And then I promise you, di ba, sabi ko, pag nabalik ako dyan sa Amerika, I'll stay longer. And bahala na kayo kung saan nyo ako i-round robin. Kung saan ako titira. Saan ako titira sa ligong ito. Kasi Saan ang ako dami titira. talagang gusto mag-ano sa'yo, mag-host. Mga palangga, grabe talagang nag-aagawan pa. Tapos, hindi man inaaway, you know. Parang, sabi pa sa akin ni Madam Mirna, si Ate Mirna, sabi niya sa akin, ay, ikaw talaga. Sabi niya, ba't di mo sinabi sa akin na pupunta si Glenn? Dapat inost ko siya. Dapat ganito, ganyan. Sabi ko, Ate Mirna, kalma, okay na. So talagang ang dami talagang gustong, yan, ang dami nagmamahal sa iyo, Attorney Glenn. Brother, ang daming nagmamahal sa iyo. Ate Claire, that's why gusto magpasalamat in this special day. Kasi magpapasko na sa Pilipinas in a few hours. I want to thank them again. Sa lahat ng mga sapatos na binigay niyo sa akin. I know. Maraming salamat. Sabi ko nga sa kanila, no, the things you give me, I keep them. Kung hindi ko man ginagamit, I always keep them because that is always a part of my life. Yung binigay niyo, I always remember that. Ate Claire, I know na malaki yung ginastos mo. Maraming salamat. Sabi ko nga sa'yo, pag ikaw na balik dito, ako naman tayo. Oo, di ba? Binuking mo na naman ako. Baka yung mga kaibigan ko dyan, Attorney Glenn. Next time, Ate Claire, next time, doon na talaga titira sa mga bahay ng mga kababayan natin. Those who are willing to host. Ayoko na doon sa hotel na. Okay, sabihin na natin kung saan ka nagstay. Actually, nilagay ako ni Ate Claire doon sa Hollywood Roosevelt. Roosevelt, yeah. Yeah, it's an iconic hotel. Actually, it's an iconic hotel. And then I found out only when I come back in Manila, tinignan ko, it's the most haunted hotel in California. Actually, it's the most haunted. Nilagay para takutin kayo. But, you know, seriously, ang ganda-ganda po kasi ng, I mean, hindi, maganda yung hotel. I mean, yun, nakita nyo naman. Yeah, really iconic, the hotel is iconic. It's historical. But, meron nga rin, natandaan mo yung sinabi ko sa'yo na pagbukas ng elevator, may bata doon sa loob. Haunted talaga. Ito, kwento natin dito. Kwento natin dito. Alam niyo mga kababayan. Diba natandaan nyo na? Si Kuya Berwin. At Attorney Glenn, si Kuya Berwin ng Japan. Yan yung kinukwento ko sa'yo. Talagang nag-organize kay Puting. You know, andito sila. Halos matuhog yung mukha niya. Yung mukha, si Kuya Berwin ng Salarin. Anyway, so yeah, balik tayo doon sa Hotel Roosevelt. Okay? Actually, mga kababayan, doon ako nilagay ni Ate Claire, and then, well, of course, I'm very thankful kasi paglabas mo, Walk of Fame. Bongga. Walk of Fame. Bonggang-bongga. Doon sa dulo, nandun yung Dolby Theater. I know those things. At then, marami siyang doon, museum actually. Maraming museum doon, you know, the Hollywood type of museum, not the cultural museum. Si Tita Helen, dinala ko doon sa cultural museum, of course. Tapos, nung nag-live kami ni Ate Claire ng gabi, sa Amerika yun, alas 11 ng gabi yun, di ba Ate Claire? Yeah. Alas 11, pero dito, I think is 7 o'clock in the morning. 7 o'clock sa Pilipinas yun, 11 ng gabi doon sa tas hinatid namin si Ate Claire pababa ng hotel. Nandun tayo sa parking lot, di ba? Malamig. Tas umuwi na kayo. Pagbalik namin ni Mike, pagpindot ko ng elevator, pagbukas, may bata doon sa loob. May bata na doon sa loob na 7 years old. May dala-dala pa siyang laruan yata yun eh. Laruan. So, hindi naman siya mukhang Chucky, pero doon siya sa isang corner. Nandun siya sa isang corner. And then sabi ko,
then this guy must have been inside the elevator all along. Hindi, tsaka the Nandun lang fact na talaga sa sa loob. Amerika hindi pinapabayaan ng bata ng mga 6 ganong Yes, edad, oo, ganong oo oras. nga. Ang naisip ko, tapos pagpasok namin ni Mike, pinindot ko yung 6th floor kasi nasa 6th floor kami, tapos tinap ko yung card. Tapos bigla siyang pinindot agad niya yung 7. Pinindot agad niya yung 7. Sabi ko, hey, wait a minute. Where's your card? Tapos gumaganon-ganon siya. Tapos, where's your card? Because our card is only up to the 6th floor. You're punching 7th floor. You can't go up there without your card. Where's your card? Tapos noon na sinabi niya, I don't have a card. Tapos ginanyan ko yung ulo kasi akala ko baka multo. Ginanyan ko yung ulo. Paglabas namin, sabi ni Mike, tao ba? Paglabas namin sabi niya, kasi naiwan yung bata doon sa loob eh. Kasi we were already very sleepy. Yeah, we were Paglabas, sabi tired. niya, lumingon si Mike, sabi, tao ba? Sabi ko, solid naman kasi ginanyan ko yung ulo. Solid. Solid naman. Pero marami na But, talaga mga you know, stories doon eh, na gano'n. Actually, sinadya ko talaga yun eh, para ma-experience yun. No, joke lang. Ate Claire, you know what? Di ba kung makita niyo yung interview na yun, may malaking chair na doon umupo si Ate Claire? O, doon umupo si Ate Claire, tapos dito ako sa gilid, di ba kung natandaan niyo yun? May malaking chair, doon siya umupo. Eh, yung chair na yun, directly facing my bed. Eh, hindi mawala-wala sa isipan ko yung bata. Alam mo, kinuha ko yung luggage ni Mike, nilagay ko doon sa chair, pinuno ko, sabi ko, wala ka nang maupuan dyan ha, para makatulog. Kasi every time I look, natatandaan ko yung mukha ng bata. Tapos, mga 2 days later, gabi din yun. Pagpasok namin ni Mike, yung elevator, the same elevator, kinaber yung glass wall from floor to ceiling. Kasi, di ba, 3 sides nun, glass lahat yun eh. Yeah. Tapos pagpasok namin, bakit may cover na yung glass? Pero tinanong ko yung kapatid ko, sabi niya, pag meron silang pinapasok sa elevator na baka mas mabasag yung glass, kinakaber talaga nila yan. To protect. Sabi ko, posible. Pero I remember, yun yung elevator na kung saan ang bata lumabas. Nakita namin. Baka may nakakita din, hindi lang kayo. But yeah. Baka may nakakita din at nagreklamo. Yeah, pero talagang sobrang, actually, never pa ako nakastay doon. So actually, mga palangga, mga kababayan, dapat sa Beverly Hills ka eh. Doon ka dapat, doon sa parang, kalimutan ko na yung name ng hotel. Pero sobrang ganda. Talagang parang pang Paris yung design. Pero vinisit ko muna, sabi ko, hindi mag-i-enjoy sila Attorney Glenn Chong dito kasi parang, puro mga magagandang bahay, magagandang building. Pero ako, nag-enjoy kasi ako doon sa mga painting. Kasi, collector ako, mahilig ako sa mga painting na ganyan. So sabi ko, ako lang ang mag-enjoy dito. Kaya sabi ko, doon na kayo sa Hollywood para pagbaba nyo ng bonggang-bongga, ando doon na lahat. So kahit wala ako, wala kami ni Rolly. Kahit wala kayo, yes, pwede kami. Actually, di ba nakwento ko sa'yo na pumunta kami ng Ripley's Believe It or Not, pumasok kami doon eh. Sa gabi, kwento mo sa kanila yung brother, ibang kwento, grabe yun. Mas mura sa gabi. Mas mura sa gabi pag pumasok ka doon after 6 o'clock. Ripley's Believe It or Not, may mga sasabi ko, wag na lang tayo sa gabi, sa araw na lang, mas mahal ng $6. So, pumasok kami. Kami dalawa lang ni Mike. Inatakot din ako kasi kami lang dalawa. Tapos doon, merong yung mahuhula. Mahuhula. Tapos naglagay ako ng $1. Tapos nilagay ko yung pam. Tapos umikot yung light. Tapos biglang nagtigil doon sa lawyer. Sabi ko, hanip to nga ano. Nahulaan. Siguro tsamba lang. Baka tsamba lang. Pero kaya nga, it gives me the creep. Mga kababayan, galing. Talagang nahulaan na lawyer si Attorney Glenn. Kasi ilalagay mo yung pam mo doon eh. Tapos sabi ko, what's the chance na matama yung kanyang na naglight yung lawyer. Tapos sabi ko, Mike, tingnan mo. Kasi I was speechless at first. Tapos sabi ko, baka tsamba lang. But what's the chance? Well, brother, parang loto lang sa atin sa Pilipinas. Ayan, madagdag ko. Ang galing tsumamba. Every week, every other day, mukhang may nananalo. By the way, bago ka magbigay ng mensahe na sa ating mga kababayan, bigla ko naalala yung tsamba, yung sa loto. Ano ang tingin mo dyan? Maya-maya, ang gagaling na yata ng mga Pilipino manghula ng numero ngayon.
Sa loto, mayaman Actually, yung mga lone bettor. Ate Claire, mga kababayan, di ba? May statistics din po akong units when I was studying accountancy. Di ba? The longer the number, the more combinations there are. Di ba? 1 to 56, di ba? Tingnan nyo, mas malaki yung premyo pag mas mahaba yung numero, di ba? Because the chances are mahirap matsambahan yung numero na winning number, di ba? Mahirap matsambahan yun. So, di ba may Lotto 142? May 65 ba? 160, may hanggang 65 ba? Meron yata 56, meron 56, 142, 148, something like that. Okay. Pag mababa yung numbers, mas malamang na mas madalas mapanalunan yon. Mas madalas mapanalunan yon because konti lang yung combinations. Whereas kung mas marami ang numero, mas madalang manalo doon dahil mas maraming combinations, no, 'di ba? Mas maraming combinations. So, mas lesser yung chance na manalo. So, pero pag ganyan, yung sinasabi mo, actually, Ate Claire, mga kababayan, matagal na akong duda diyan sa loto. Sa loto. Matagal na po akong duda diyan talaga. I just did not have the platform to say na huwag po kayong tumaya diyan because I don't believe na totoo 'yon. I don't really believe na totoo 'yon kasi 'di ba? 658. Okay, go. Di ba, ibubola mo naman yan sa harap mo, di ba? Kumbaga, ibubola naman nila kunyari sa harap mo, makikita mo. But what if the other balls are weighted? Di ba? Yeah. What if the other balls are weighted? Mas matimbang siya, mas mabigat siya. Tinitimbang sa ating harapan, di ba? The reason, mga kababayan, pinapakita sa inyo, tinitimbang sa inyong harapan yung mga bola, di ba? Because to tell you that the odds are even. Pero, hindi natin alam kung na-switch yung bola at the last minute, di ba? Na-switch yung bola at the last minute at weighted yung bola na iba. So therefore, yung weighted, hindi talaga yun ma-pick up ng yung contraption sa ibabaw, di ba? Pag siya yung contraption, mas mabigat siya eh. So, kung weighted yung bola ng iba, hindi yun lalabas. Hindi yun ma-pick up ng yung contraption sa ibabaw. It's the lighter ones ang madaling ma-pick up. So, kung may combination ka gustong ipanalo, weighted yung iba. Yung kombinasyon na gusto mong ipanalo, hindi weighted yun. Para mas madaling mahigop. Di ba? Mas madaling makuha, masak ng yung nandun sa ibabaw. That's my theory lang. I could be proven wrong. But that's how it would be kung dadayain mo. Weighted yung bola. Pinapakita sa atin, tinitimbang, papakita equal yung timbang nila, but we don't know kung yung pumasok doon ay yun ba talaga yun. Yung pumasok doon sa ano ba yun? Sa Tambiolo or something. Tambiolo. So actually, yung 433 katao na nanalo last year, yun ay kaduda-duda, di ba? 433, isang number. Parang the average would be more than one person won the lotto every day. Parang statistically improbable. Yeah. Parang statistically improbable. Kasi sabi mo, Ate Claire, 400 plus ang nanalo, 365 days lang naman. And then not all days may ano, di ba? Hindi naman lahat, or araw-araw na ba ngayon ang lotto? Hindi, 433 sa isang numero. Yung nanalo last year, 433 katao nanalo sa isang combination, 6 number combinations. Last year. Marami yata yan Yeah, 433 last year, di ba? Yun ngayong nilalaban. 433 persons ang nanalo sa isang combination number. Yes. Isang combination. Sa isang combination. That was last year. So, na hanggang ngayon, wala pa rin investigation dyan sa Senado at saka sa Congress. So, ayun, hindi ako. I find it doubtful. Which is, yun din ang pakaramdam ng ating mga kababayan. But again, ako na bahala sa kanang bumoljak dyan, Brother Glenn. Trabaho ko yung pagbuboljak sa kanila. Thank you. Dahil Merry Christmas ngayon at ang ating mga palangga ay talagang tumutok sa atin. Ang iyong mensahe ngayong Pasko. Ate Claire, thank you for giving me this opportunity. Actually, mga kababayan, sinabi ko na hindi na ako masyadong nagla-live on my own
I'll just join with others kasi kinokontrol naman ako ng social media. So, Yeah. sila Ate Claire kasi meron silang YouTube channel which I don't have. So yung mensahe, mas na-amplify kung sa kanila ako dumadaan. Tulad ng sinabi namin kanina, originally, yung mga leader po ng ating bansa, they have shown to us how insensitive they are sa plight ng ating mga kababayan. Remember, sa bago matapos ang taong ito, ay tataas na naman ang presyo ng mga fuels, crudo, gasolina. And despite that fact, nagrarapol sila at 500,000 trips abroad. Hindi naman mura yun, mahal yun. Despite the fact na naghihirap ang taong bayan, naghihirap ang sambayan ng Pilipino. You see, ating mga kababayan, kontento na tayo sa ketchup, spaghetti, at tinapay. Pero sila, wawaldas lang nila yung pera, hindi naman sa kanila. Kung hahayaan natin to na magpatuloy, they will continue to be insensitive to our plight. Tayo will continue to suffer because of our misfortune. But it does not mean that our misfortune is here to stay. We have the power to change our misfortune to our fortune. Di ba? This misfortune na dala ng mga opisyal na to will only last for as long as we allow them. Kung hahayaan natin sila, di ba? Hahayaan natin silang budulin tayo, hahayaan natin silang abusuhin tayo. But if we band together, rise up, and fight together, we will win. Yes. So, itong Pasko na to, we thank you for sharing your time with us. In a few hours, kami dito sa Pilipinas, mauna kami mag-celebrate ng kapanganakan ng Panginoong Jesus. The message of Jesus Christ is simple. Hope and faith. Faith, of course, in God the Father, the Holy Spirit, according to our Catholic beliefs. But for us, faith in ourselves, that we can rise up above our petty differences. We can rise up above our problems now and emerge stronger as one nation, united together. Na hindi tayo aabusuhin na mga hinayupak na mga opisyal na walang na insensitive totally sa ating paghihirap. Hope, because we live by hope. Hope may be frail, but it refuses to die. Sabi nga ng kanta, may kanta yan eh. Hope is frail, but it refuses to die. Which is true. For as long as we keep hope, we can achieve that what we hope for one day. But of course, hindi pwedeng hindi tayo gagawa ng aksyon. We go together. So, itong pagsama-sama natin for the whole year with Miss Maharlika, we look forward to another year na magkasama pa rin tayo. That we will continue to fight. We will continue to support you. Tuloy-tuloy ang laban para sa atin lahat. Para sa inang bayan. Hanggang sa manalo. Hanggang sa manalo. Bayan. Correct. Hanggang sa mailagay natin sa zoo ang mga animal. Anyway. Sorry. ang buting, ang ahas, at ang pato. Ang pato. Anyway, thank you very much, brother. I wish you a Merry Christmas. I love you, my friend, Claire, my mentor na rin. Thank you so much, brother. I love you, Ate Claire, as a sister. Mga kababayan, have a Merry Christmas. And hope to see you again in the new year. So, yes. Keep it safe and enjoy it with your family and your loved ones. All right. Merry Christmas. Merry Christmas, Attorney Glenn. Merry Christmas sa iyo. Merry Christmas to you and to all your support group there in LA. Yeah. Thank you so much, and I will see you soon. All right. Thank you, and thank you. Be safe sa mga mga zoo characters. Bye. Sa mga pato. sa mga pato. Yes, brother. Thank you so much. Thank you, Ate Claire. Bye-bye. Bye. So, ayan mga kababayan, talaga naman seryosong usapan pero mayroong halakhakan. Kaya naman, tutok lang kayo dito sa ating channel. And Merry Christmas. At sabi nga ni Brother Attorney Glenn ay talagang dapat tuloy-tuloy at magsama-sama tayo sa labang ito. This is your fair lady, Maharlika. Bye-bye.